11 bangkay ang lumutang malapit sa lugar kung saan lumubog ang MV Tricia Kirsten Free sa Basilan. Lagpas na yan sa opisyal na bilang ng nawawala, kaya patuloy ang pagpalag ng ilang nawawala umano pa ang kaanak sa insidente. Sa pahayag ng PCG na wala ng missing pasahero. Mula sa Zamboanga City, nakatutok live si Jonathan Landao. Jonathan? Mel, umakyat na ngayon sa 29 ang kumpirmadong patay dahil po sa paglubog ng Roro na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Yan ay matapos ma-recover kayo ng umaga yung 11 bangkay na basta na lang lumutang sa dagat. Pero yung mismong barkong lumubog, hindi pa rin po nakikita. Biglang may naglutangang mga bangkay sa dagat malapit sa Balok-Balok Island ng Basilan kaninang umaga, 2 araw matapos lumubog ang MV Tricia Kirsten 3. Hindi na maayos ang kondisyon ng ilan sa mga bangkay. May maliit na bangkay na tila bata. Meron ding nakapang coverall o yung sinusuot ng crew ng barko. Ayon sa Philippine Coast Guard, 11 bangkay ang na-recover sa dagat. Lampas sa opisyal na bilang nila ng nawawala na 10. Kasing 10 is we are basing doon sa aming yung passenger manifest na provided sa amin ng Allison Shipping. Ibig sabihin, there is a possibility na merong sumakay na hindi kasama sa manifest. There is also a possibility na baka doon yung sa mga survivors natin is baka nagdoble-doble yung lista natin doon, or most likely baka meron ding hindi talaga kasama doon sa pasahero. So lahat po ng anggulo titingnan po natin yan. Dinala ang mga labi sa pantala ng Isabela City sa Basilan at doon ipoproseso ng PNP SOCO para matukoy ang pagkakakilanlan at para maipaalam sa mga kaanak nito. Mga mangingisda at volunteers ang nakakita sa karamihan sa mga bangkay. Nagpapasalamat po kami kasi ibig sabihin marami pong gustong tumulong sa amin. Hindi po kaya ni Coast Guard lahat ito. Although nandyan yung mga assets namin, pero it's not enough para nahalughugin talaga. Sabi nung una ng PCG, batay sa hawak nilang manifesto, walang pasahero sa 10 nawawala na puro tripulante ng barko, kapitan at tauhan ng PCG. Pero pumapalag dyan ang mga kaanak ng mga nawawala pa ring pasahero na nagtipon kanina sa Zamboanga City, bit-bit ang larawan ng mga nawawala nilang kaanak. Oo, naintindihan namin at 10 lang yung dumarating sa kanila, pero at the same time sana makinig sila sa mga tao, sa public, na more or less 60 pa yung missing. Baka mamaya pag nahanap nila yung 10, di nahanapin ng iba dahil yung nakalagay doon sa missing personnel 10 lang. Paano naman kaming kamag-anak? Labas ko yung kailangan namin ng hustisya. Hustisya yung kailangan namin. Ang Allison dapat, concern sila. Nandito yung mga pamilya ng mga missing person. Representative na Dapat pupunta dito. Panawagan ng kaanak ng mga nawawala, bilisan ang paghahanap at dagdagan pa ang mga rescuer. Yung Coast Guard isa lang. Kaya ang lawak ng dagat, dapat madami silang dinideploy na mga boats, speedboats. Kabilang sa hinahanap ng kanyang kaanak si Sharia Court Judge Alberto Romoros. Nananawagan kami sa gobyerno, sa Supreme Court, na yung suporta at saka lalong-lalo na sa BARM, tumulong po sila sa pag-rescue para makasigurado na kung wala sila doon ay mahanap na rin sila sa mga isla. Si Judge Romoros ay presiding judge sa 4 na Sharia Court sa magkakaibang probinsya, kabilang ang Hulo-Sulu na destinasyon nito noon kaya sumakay ng barko. Nananawagan din ako sa Supreme Court na sana lagyan nila ng mga tao yung mga ibang circuit na Sharia na walang judge. Dismayado ang mga kaanak dahil wala man lang anilang kumakausap sa kanilang kinatawan mula sa Allison. Pumunta kami sa opisina ng Allison. Sarado ang opisina, ang ticketing office. They should talk to us. Pero ito ginagawa? Pinagtataguan kami. This is rubbing insult to the injury. Kagabi, tinungo ng GMA Integrated News ang dagat ng Basilan malapit sa Balok-Balok Island kung saan pinaniniwala ang lumubog ang Roro. Ganito po kadilim dito sa dagat ng Basilan kung saan po pinaniniwala ang lumubog yung Roro na MV Tricia Kirsten 3. Malapit po kami sa may Balok-Balok Island. So I can't imagine yung takot ng mga pasahero ng mga oras na yun dahil madaling araw po nangyari yung trahedya. Ganito rin yun kadilim, tapos nakalubog sila dyan sa dagat, malamig. May kataasang alo ng sumalubong sa amin, sapat para igewang ang aming sinasakyang barko na BRP Tubatahan ng PCG. Yun yung tinatawag naming gulong. Hindi
hindi malimit yung alon pero malaki. May kataasan, sir, at talagang makakaapekto talaga yun, sir, sa balanse ng barko. Ganitong dilim din ang sinuong ng sumisid na remotely operated vehicle o ROV, pero may ilaw ito, kamera at nasa 300 metrong kable at kayang sumuong sa mga compartment ng barko. Narating na nito ang seabed o ilalim ng dagat na hanggang 50 metro ang lalim, pero hindi pa rin nakita ang lumubog na roro. Sabi ng PCG, nakabase ang paghahanap nila sa hawak nilang coordinates ng barko at sa bakas ng tumagas na diesel. Mel, sabi ng grupo ng mga nawawala ng kaanak, lagpas sa 50 yung mga hindi pa rin daw nakikita na pasahero ng lumubog na barko. Ang sabi naman ng PCG, hindi muna raw sila maglalabas ngayon ng bilang ng mga missing. Pero tinitiyak daw ng Philippine Coast Guard sa mga kaanak ng mga nawawala, hindi sila titigil sa paghahanap hanggat hindi nasusuyod yung loob ng lumubog na barko. Yan muna ang latest mula dito sa Zamboanga City. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Matapos ang isang dekadang pagtatago, nadakip sa wakas ang lalaking pumatay sa tauhan niyang gwardya. Ang naging susi para matuntun siya, tiket sa paglabag sa batas trapiko. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Mula sa Pasig kung saan naganap ang isang kaso ng pagpatay, dito sa Dimasalang Masbate natunton ng mga pulis ang pinagtataguan ng suspect na inabutan nilang naka-standby sa bakuran ng bakay na ito. Inabangan ng mga pulis na lumabas ang suspect sa kalsada at nang dumating na ang pagkakataong ito, sinunggaban na siya ng mga pulis. Ikaw ba? O sige, relax ka lang muna. Huwag kang magsigaw ha. Pulis kami ha. Nagdatingan ang iba pang mga pulis mula sa kanto. Wanted sa kasong murder ang lalaking ito taong 2011. Napatay ng suspect na nooy OIC ng isang security agency ang tauhan niyang gwardya. Away trabaho ang nakikita namin ng motibo dito dahil accordingly itong biktima natin ayaw sumunod dito sa OIC. So pinatay niya at nagtago sa Dimasalang Masbate. Makaraan ang halos 15 taon, nabigyang hustisya na rin ang biktima makaraang mahuli ang suspect na natunto ng kinaroroonan dahil sa traffic violation na kanyang ginawa. May nakuha tayo na ticket niya sa isang traffic violation dito sa Pasig na kung saan nandun yung address. So in-exploit natin dito through intelligence fusion at natunton nga natin na nandun sa Dimasalang Masbate. Sinusubukan naming makuna ng panig ang suspect. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Sa kabila ng pagkabigo ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapigilan ang pag-usad ng kanyang kaso sa International Criminal Court, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi papalitan ng ama ang kanyang legal team. Ipinarating ng dating Pangulo sa bise ang kanyang desisyon nang magkausap sila sa The Hague. Itinakda sa February 23 ang pagsisimula ng confirmation of charges hearing ni Duterte matapos magdesisyon ang ICC Pretrial Chamber 1 na kaya ng kanyang kalusugan na humarap sa pretrial proceedings. Tinanong ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ko, gusto mo ba palitan at hindi ka ba satisfied? Sabi niya, hindi palitan. Pero meron siyang mga instructions na ibinigay kabahin sa legal team. So, hindi ko nasabihin kung ano yung mga instructions dahil ano naman na yun. Hindi na mahalaga. Yes. Kabado with a bit of awkwardness ang unang pagsasama na Ashley Ortega at Mavie Legaspi on TV para sa series na Hating Kapatid. Daring kasi ang isa sa mga eksena nila as Angel at Tyrone. Makichika kay Aubrey Carampel. Iniwan ako ng mga mahal ko. Bago pa ipalabas ang pagbibidahang serye ni Ashley Ortega na Apoy sa Dugo, makikilala na ang kanyang karakter na si Angel sa Kapuso Afternoon Prime series na Hating Kapatid. Magko-crossover ang kanyang karakter doon at makakasama pa ang boyfriend na si Mavie Legaspi for the first time. Una may konting awkwardness, tapos medyo kinabahan din ako kasi parang eto nga first time namin magko-work. Pero habang tumatagal naman, nagiging okay na. And of course, working with someone you love is talagang
it makes you feel like home. Malayo raw ang kanilang characters sa Ashley and Mavi in real life. May daring pangaraw silang eksena. Nung magpapalapit na yung mukha namin, nag-cut, sabi namin, direct, sorry, wait lang. Hindi kaya, magseryoso. Seryoso kasi yung mga lines. Sa totoong buhay, nagbibiruan lang kami lagi. So kaya siguro kami natatawa. Sayang lang daw dahil hindi naka-eksena ni Ash ang iba pang cast. I'm so happy na siya yung napili at siya yung nag-guest dito sa Ating Kapatid. Kasi syempre, no need for any chemistry work or whatsoever. At super excited ako kasi makikita ko na yung character niya sa upcoming show niya. Sa kanyang upcoming series naman, talagang pinaghandaan daw ni Ashley ang pagbuo sa karakter ni Angel na very challenging daw dahil mayroon siyang mental disorder. Kumausap din kaming mga writers ng psychiatrist para malaman namin kung anong klaseng disorder na meron siya. Para accurate pa rin. Kasi syempre, if you talk about mental health, medyo sensitive yun. Lalo na sa mga taong merong ganun talaga. Sa March, mapapanood ang Apoy sa Dugo sa GMA Afternoon Prime. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Inirekomenda ng prosekusyon na gawing state witness sa Barayuga murder case ang dalawang pulis na umano'y kasabwat ni dating PCSO General Manager Royina Garma. Kumarap sila sa korte sa Mandaluyong para sa hiling na makapagpiyansa sa kaso. Nakatutok si Mark Salazar. Dumating kanina sa Mandaluyong RTC Branch 279 ang dalawang nakaposas at PDL uniform bilang mga akusado. Hindi man kilala ng marami, makikita sa dami ng kanilang security escort ang bigat ng kinasasangkutan nilang kaso. Sila sina Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza at Police Officer Nelson Mariano. Mga kasabwat umano ni dating PCSO General Manager Royina Garma at dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Ang Barayuga murder case ay seryeng tinutukan sa Quadcom hearing ng Kamara noong 2024 to 2025. Ngayon, wala na ang Quadcom at nagtatago naman ang main character sa Barayuga murder case na sila Garma at Leonardo. Pero para sa dalawang dating pulis na ito, nagpapatuloy ang proseso ng batas. Dumalo sila sa bail hearing kaugnay ng hiling na makapagpiyansa. Inirekomenda ng prosekusyon na gawin silang state witness sa kaso matapos nilang ituro sina Garma at Leonardo bilang mga mastermind. Dedesisyonan pa lamang ito ng korte. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Dineklara ng Korte Suprema na pinal ang nauna nilang desisyon na nagdedeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na inihain noong 2025. Kasunod po yan ang pagbasura ng Supreme Court sa mosyon ng Kamara para baliktarin ito. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ibinasura ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng House of Representatives sa desisyon ng kataas-taasang hukuman noong 2025 na nagdedeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. By a unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the Court's July 25, 2025 decision that declared the Articles of Impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. Pinanindigan ng Supreme Court ang nauna nitong desisyon na ang ika-4 na impeachment complaint na ipinasa ng Kamara sa Senado ay saklaw na ng one-year bar rule. Ito ang probisyon sa saligang batas na nagsasabing hindi maaring mag-initiate ng impeachment proceedings ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon. Sa kaso ni Duterte, sinabi ng Supreme Court na in-archive ang naunang 3 impeachment complaint laban sa bise kaya maituturing ng terminated o dismissed nang mag-adjourn ng Kongreso. Kaya umandar na raw noon ang one-year bar rule at sakop na nito ang ika-4 na impeachment complaint. Sabi ng Supreme Court, pinal na ang desisyon. It affirmed that the 4th impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was already barred by Article 11, Section 3, Subsection 5 of the Constitution. Sa desisyon ng Supreme Court noon,
nilinaw na hindi nila inabsuelto si Vice President Duterte sa anumang kaso laban sa kanya. Pero ang anumang impeachment complaint ay maaari lamang daw maisampa simula February 6, 2026. This resolution of the Supreme Court is its latest, and it clarified a number of things when it comes to the two modes of impeachment, the due process requirements required for each mode, as well as when each mode is deemed initiated for purposes of the one-year bar rule. This decision of the court made sure that the constitutional rights are still protected in impeachment proceedings, and it actually expedited the proceedings with its interpretation of session days. Sa ilalim ng rules ng House of Representatives, kailangan maisama sa order of business ang verified impeachment complaint sa loob ng 10 session days. Ayon sa Supreme Court, hindi ito nasunod sa unang 3 impeachment complaint laban kay VP Sara. Paliwanag ng Supreme Court, ang 10 session days na tinutukoy ay yung ordinaryong calendar days na nakasesyon ang Kongreso. Nagpasalamat ang Office of the Vice President sa Supreme Court para raw sa desisyon na nagbibigay ng malinaw at authoritative guidance kaugnay sa limitasyong itinakda ng konstitusyon at tamang pagtrato ng impeachment proceedings. Susunod naman daw ang House Committee on Justice sa desisyon ng Korte Suprema. If ever there will be a second impeachment complaint against the VP, we will have to follow the rules provided in the decision of the Supreme Court. Sinabi rin ni Speaker Faustino D. na kinikilala ng House of Representatives ang desisyon ng Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy ang paglamig ng panahon sa maraming lugar dahil pa rin sa malakas na ihip ng amihan, gaya sa Quezon City, kung saan bumagsak sa 19.2 degrees Celsius ang temperatura kaninang 6:17 ng umaga. Ayon sa Pag-asa, ito na ang pinakamababang naitala sa Metro Manila ngayong amihan season. Kapareho ito ng naitala rin kanina sa Sinait, Ilocos Sur. Pero mas malamig pa rin sa matataas na lugar gaya ng Baguio City na nakapagtala ng 12.4 degrees Celsius at La Trinidad, Benguet na may 13.2 degrees Celsius. 18 degrees Celsius naman sa Basco, Batanes at 18.2 degrees Celsius sa Tanay, Rizal. Ayon sa Pag-asa, posibleng mas lumamig pa ang panahon dahil magpapatuloy ang peak ng amihan. Kasabay rin ito ang shear line na posibleng magpaulan din sa ilang panig ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa umaga sa Cagayan, Isabela, Aurora, Caraga at Sulu, Archipelago. Sa hapon, posible pa rin ang kalat-kalat na ulan sa Northern at Central Luzon at Mindoro Provinces. Paghandaan din ang maulang panahon sa Samar at Leyte Provinces, ilang bahagi ng Negros Island Region, Panay Island, Caraga at Davao Region. Mataas ang banta ng baha o landslide dahil sa matitinding ulan. May mga kalat-kalat na ulan din sa Soc-Sargen. Posible rin ang parandaliang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ihahambing sa DNA ng pinatay na babaeng pulis ang bakas ng dugo na natagpuan sa bahay ng ahente sa bentahan ng sasakyan. Hinahanap pa rin ang anak ng biktima na kasama niya nang sila'y mawala. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive. Kung sino man ang sana ilabas niyo na yung apo ko, maawa naman kayo. Mahal na mahal ko po yung batang yun. Ano po? Sana po ibalik niyo lang po sa amin ang buhay. Nagmamakaawa na ang mga kaanak ni Police Senior Master Sergeant Diane Marimol Lenido na nawala pero kalaunin natagpo ang patay sa tama ng bala. Kasama niya kasi nang mawala ang 8 taong gulang nilang anak na lalaki na si John Ismael na hindi pa rin natatagpuan. Hirap pagluksa ang mga kaanak, lalo't nag-aalala pa para sa bata. Andyan na yung anak ko, nakita ko na ito lang apo ko. Mabait, makulit. Tsaka magalang na apo yan, ma'am. Baka hawak niyo pa po si Mahing or nakikita niyo si Mahing. Pakibalik na lang po sa amin. Kuha ang litratong ito ni Ismael noong January 16, huling araw na nakita siya at ang ina na buhay pa at magbebenta umano ng sasakyan. May mga tinitinang anggulo na ang pulisya. Dahil po sa nagkaroon ng transaction, maaring tinitignan din po natin yung anggulo na maaring involvement po sa, dahil po ito sa pera. When he left the house of the agent,
may hawak siyang magkano pera? Base po sa report is 400,000. Itinuturing ng person of interest ng Special Investigating Task Group ang agent sa bentahan ng sasakyan na kung tutusin ay hindi naman iba sa biktima. Inaanak po ng victim sa kasal itong agent po. Yung trust po is nandun since kakilala po ni victim itong si agent po. So yun po, siya po yung naging middleman dun sa transaction po niya nung pagbebenta ng sasakyan po nila. Okay. Hindi siya mahanap pero kahapon, sa bisa ng search warrant, ay pinasok ng mga otoridad ang kanyang bahay sa Quezon City kung saan huling nakitang buhay ang pulis. Meron umanong nakitang blood traces sa bahay ng nasabing agent. For confirmatory pa po yun kung ito po ba ay human blood. Imamatch po sa DNA po ng victim. Hindi naman masabi pa sa ngayon kung anong baril ang ginamit sa biktima dahil walang nakuhang basyo ng bala. As per initial autopsy report po, isang tama lang po siya sa may taas po ng tenga, bandang kaliwa, and tumagos po dito sa collarbone. Ang asawa naman ng biktima na hindi na niya kinakasama ngayon, naiintindihan bilang pulis kung bakit kasama siya sa iniimbestigahan. Kasi dati kong asawa, may mga bagay na di namin napagkakaunawaan. Naawa ako dun sa sinapit niya. Hindi na naman deserve yung ganung Although, yun nga, may mga di kami pagkakaintindihan. So, ina pa rin siya ng mga anak ko. Patuloy na umaasa at nagdarasal ang pamilya ng pinatay na pulis na buhay na makakauwi sa kanila ang 8 taong gulang na anak nito na hanggang ngayon ay nawawala pa rin. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.